Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong noong Biyernes na kung saan si Jesus ay nais na gawing hari sapagkat siya ay nagparami ng tinapay at ng isda. Pero ngayon ay makita natin ang kanyang hamon. Una, utusin magkarugtong ito. Kasi isa rin naman yung patutunguhan. Kaya dalawang maliwanag na paanyaya ay pinayong ni Jesus. Una, ay manalig kayo sa sinugo niya. Napakahalaga o yung pananalig. O sa pamangkayan ng kapwa-tao, yung tiwala. So, kung tutusin po yung pinakamababang pagkaunawa natin ng pananalig ay yung pagtitiwala. Madali yung pagkilos kapag tayo'y mayroong pagtitiwala o pananalig. Sapagkat doon kasi papasok ang pinahayag ng Jesus, manalig kayo sa sinugo niya. Kaya kung makita natin, kapag nandun na yung pananampalataya o pagtitiwala, madali na yung tinatawag natin pagkilos. Kaya napakahalaga na pakalagaan yung pagtitiwala at pananalig. Kasi pag sinabi mo nananalig ka dyan, kahit ano gagawin. Kasi yun ang sinasampalatayanan mo bahagi yun na nawa ay mapagtibay namin. Kaya doon higit natin na masusubukan yung mga bagay na nagpapakita kung talagang naroon yung pananalig. Pero yun din po, kasi kapag sinayo mo yung pananalig ka dyan, hindi yung pananalig, gagawin ang lahat kasi yun yung pananalig. Kaya napakahalaga ang tinatawag namin na patuloy na pag-aaral at pagmimilay. Ano po minsan ay makita ko natin yung kalimutan o yung example na yung sabihin ng mga pamahiin. Yung kalimutan, yung po mga iba na mga kapatid natin kasi naglalagay nung katulad ng bago sa mga bata. May mga inilalagay na pulseras, kulay pula. Inilalagay yun, yung pamahiin. Well, yung iba ko kapag nakakausap ko, pinatatanggal ko. Kailangan. Doon mo makikita ko talaga may pananalig o wala. Kasi pagkakataon yun na kung saan ay magbahagi yun ng ating patuloy na pananampalataya o maaaring kulang sa pagpapaliwanag. Pangalawa ay hanapin
ang pagkain na bibigay na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya bahagi mo yun, yung kahalagahan ng banal na Eucharistia. Yun ang paanyaya na ipinapahayag ni Jesus. Yun yung dapat na hinahanap ng tao. Kaya nga magsimba. Hindi nila nakikita kumisan yung kahalagahan ng pagkain na dulot ng banal na Eucharistia. Kumisan mas nakita pa nila yung pagkain para sa katawan ng tao. Hindi yung banal na Eucharistia. Kaya po kumisan, sinasabi ng iba na wala silang lakas. No? Paano ka magkakaroon ng lakas sa paglabanan ng anumang uri ng kapahamakan at kasamaan? Ay, hindi mo tinatanggap yung pagkain na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Paano mo lalabanan ang anumang uri ng panunukso ng demonyo? Wala kang lakas, wala kang pagkakasiyan. Ay kinakailang kukuha ka na nakasaan sa banal na Eucharistia. Yun yung pagkain natin pagkain ng kaluluwa. Bahagi yun. Kaya yun ang higit ng pamantayan ang marami yung hindi nakakaunawa mo. But, sabihin nung iba yun, alam namin Father, ba't hindi mo ginagawa? So, dahil sa hindi mo nakikita yung kahalagahan ng banal na Eucharistia o yun, kakulangan ng pananalig. Iba yung pinagkukunan namin ng lakas. Hindi si Jesus. Kundi baka gawa lamang ng sarili nating pagkilos o kumisan mas pinaniniwalaan pa natin yung alin. Yung swerte. No? Hindi kaya ay yung anting-anting sa pananalig natin kay Jesus. Kaya doon nababase, no? Doon nababase yung ating na pagtugon sa biyaya ng Panginoon. Kasi ito yung pagkain natin, huhubog sa atin. No? Yan ang pagkain na huhubog sa atin. Wala tayong magagawa kung tawagin natin sa sarili lamang natin. Kaya ito yung patuloy na paanyaya na nawa ay makita natin lalong-lalo na bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At ito yung panalangin natin at ang patuloy nating paanyaya sa pagkilos namin. Kaya nga bahagi yun ng ating pagkilos ng ating parokya, no? Na ginagawa natin yung pagbibinyag kapag araw namin sa loob ng misa. Kasi para ma-highlight natin yung nabanggit na kahalagahan. Pabibinyagan mo yung anak mo pagkatapos hindi ka man lang nagsimba. At kuminsan makita natin hindi naman mga kalimitan mga nagsisimba. Well, maganda yun. Pinabibinyagan yung anak. Pero dapat, ang ibig sabihin, na ituturo din natin. Kaya nga meron tayo
seminar sa Binyag, no? Kaya lang, sabi ko rin po minsan, yung iba, nagsiseminar sa Binyag, ay as a form of requirements lang. Kung minsan hindi nila higit na naunawaan. Pero yun po rin yung unawa. Yung makita natin yung pagkasakatuparan natin ng mga sakramento, lalong-lalo na yung kahalagahan. Kasi ito ay, kung tawagin natin ay repeatable. Kinakailangan natin gawin, hindi paminsan-minsan, ngunit regularly, every Sunday. Yung pagkain na hindi nabubulok at ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bahagi mo yun. At sabi ko nga rin, yung ating debosyon, ang debosyon natin sa mga santo dapat ay will lead us dito. Kasi yung mga banal, naging mga banal ay gawa ng alin, ng lakas na mula sa banal na Eucharistia. Kaya po, bahagi ho yun, na nawa ho. Sana nga, yung dami na nagpuposisyon kapag mahal ng araw, ay sana kung yung mga ganun din sa nagganong kadami, yung nagdiriwang ng misa, hindi lamang sa panahon na Easter Triduum, ngunit ng every Sunday, makikita rin mo namin ang tunay na paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun na kung saan ay ito yung matugunan natin. Kasi kaya nga po yung programa natin na kapag araw na linggo, sa loob natin ng misa, yun po ay double effort o yun, at double din na pagpapahayag para maunawaan ng binibinyagan at maunawaan din lalong-lalo na yung mga nagsisimba ng second mass, na bahagi sila na programa para may paunawa sa tao ang kahalagahan na ipinahayag natin sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito po nawa ay maging daan upang lalo nating maipahayag ang lalim ng ating pananalig kay Jesus.